sa lugar na ganito. Tapos sobrang layo. Tapos 3 tao yung magbubuhat. Sabi ko, Lord, paano nila nagawa? Amazed tayo dito sa story nga ni Nehemiah nga din. And sumunod po, sabi niya, time and time again, Nehemiah sought the Lord whenever he faced a problem or threat. He turned to God for strength to keep going despite of criticism and discouragement. So, makita nyo doon na si Nehemiah, na-encounter niya yung discouragement that time, pero nanatili sa kanya yung positive na attitude. Diba? Nalungkot siya that time at nilapit niya sa Panginoon yung bagay na yun. And sumunod po, sabi yan, God give him wisdom to know how to relate to his critics and to defend the city against military attack. Alam niyo po minsan bakit hindi sinasabi sa atin ng Panginoong Diyos kung ano yung dapat natin gawin? Kasi hindi natin siya ina-acknowledge na tumulong sa atin personally. Alam niyo po minsan sa lahat ng problema natin na meron naman talagang solusyon yung bagay na yun. Pero si Lord, dahil gentle siya, hindi siya basta-basta makikialam sa'yo unless tawagin mo siya. Hindi siya basta-basta lalapit sa'yo na ito yung dapat mong gawin. Kailangan mong gawin. Kaya di ba si Nehemiah that time, ano niyang ginawa? Nagsisi sila sa mga kasalanan nila, nag-mourn sila, umiyak sila that time. At yun, binigay ng Diyos yung wisdom na yun kung anong dapat nilang gawin. At makikita po natin dito, paano kumilos si Nehemiah that time. Kasama niya rin that time. Sabi niyan, to the surprise of their enemies, di ba? The Jews rebuilt the walls in 52 days. More importantly, spiritual revival came to Jerusalem as a result of Nehemiah's faithfulness. Di ba? Na-amaze kasi parang 52 days na build nila yon. Kung ako lang tatalungin, kung i-build ko yung walls na yun, hindi ko kaya ng 52 days yun eh. Kahit kompleto na yung gamit. Di ba? Mahirap yun kasi hindi natin alam kung gaano kahaba yun. Imagine nyo that time, parang ang gagawin nila doon, arawan. Sa mga nag-construction po dito that time. Alam niyo yung feeling na arawan yung mano-mano, gagawin mo tong bagay na to. Sobrang hirap nun. Pero just try to imagine, paano kumilos si Lord sa buhay ni Nehemiah. At paano nila na-amaze yung mga kaaway nila that time para mag-rebuild nung time na yun. Tinutukso sila, sinasabihan sila na hindi magaganda. Pero si Nehemiah, dahil sa pagiging faithful niya po, di ba, that time, naging maayos po yung bagay po na yun. And di ba kaya sa atin po minsan, bakit ang tagal ko na tong problema, bakit hindi pa rin nagkakaroon ng solusyon? Baka hindi mo naman nilalapit sa Diyos. Lord, matagal ko na itong dinidil tong kasalanan na to, pero bakit ayaw pa rin mawala sa akin? Baka hindi mo pinagsisihan yung mga kasalanan po na nagagawa po natin. Kaya di ba sa atin, gusto natin maging effective sa mga ginagawa natin, maging strong na leader someday, di ba? Di ba last time may mag-aaray sa atin na bagong youth leader, bagong ganto. Pero paano po tayo mag-i-stand sa mga bagay na ganto? Paano pag dumating sa atin yung naranasan ni Nehemiah? Ano ang kailangan nating gawin that time? And sumunod po, sabi niyan, how should we pray? So 7 lang po itong pag-aaral natin tonight para po sa buhay nga rin po ni Nehemiah. And so number 1, recognize that God is the sovereign of the universe. So wag po natin kalilimutan na si Lord is a sovereign God. Kung hindi mo na kaya, si Lord kaya niya. Wag natin kalilimutan na sa mga problema natin po, di ba, si Lord in control siya. Walang aksidente sa Panginoong Diyos. Lahat na nangyayari sa atin, whether kasalanan mo man o kasalanan natin po, di ba, nakaloob na yun ng Panginoong Diyos. Kumbaga, sa lahat dito in control ang Panginoong Diyos. Hindi na na-surprise si Lord diyan. Ina-expect na ni Lord yan. Ngayon, ang kailangan natin gawin manampalataya at magtiwala sa Panginoong Diyos. Meron po akong nilagay dyan, sabi dyan sa Psalms 103 verse 19, si Yahweh nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan, mula doon sa nilikhay maghaharing walang hanggan. Kaya kung isipin niyo pong mabuti, marami tayong mga iniisip, inaalala, Lord, paano tong bagay na to? Pero si Lord, alam niya na kagad eh. Oo, may problema ka. Relax ka lang. Ako nang bahala dyan. Na minsan parang binubuhat natin yung mundo sa mga nagagawa po natin, di ba, na ito yung problema ko. Pero si Lord, relax lang siya, nakatingin lang sa'yo. Kailan kaya ako hintayin ni Ella na kumilos dyan sa problema niya? Kailan kaya ako tatawagin ni ganto para solusyonan ko yung problema na yan? Di ba sa atin, marami tayong problema. Marami tayong kailangan ayusin personally. Pero si Lord, naghihintay siya ng oras na dumulog tayo sa Kanya. At makikita nyo nga po, di ba, sa loob ng 52 days nga, natapos yung problema na yon, nung time na yon. At wala namang ginawa si Nehemiah that time. Hindi siya nagplano na kung ano man. Kumbaga, kinausap lang siya ng Diyos that time kung ano yung dapat niyang gawin.
And sabi niyan, even when difficult circumstances come our way, our Heavenly Father never ceases to be the ruler and master of the universe. Lagi nating isipin na si Lord, nandun na siya. He is the King at mananatili siyang King forever and forever. Mananatili siyang ruler ng universe at hindi siya pwedeng maalis doon sa bagay na yun. Di ba, sa Christian, as a children of God po, di ba, maintindihan natin, oo nga no, si Lord pala sovereign. Bakit ako nag-aalala? Itong problema ko na to, lilipas din to. Maybe ngayon wala pang nangyayari na kasagutan, pero alam ko matatapos din tong bagay na to. Kaya di ba sa atin po, kung isipin lang nating mabuti, maraming mga tao ngayon na walang pagkakilala sa Panginoong Diyos, nalilimutan na nilang tumawag sa Panginoon. Di ba? Pinipilit nilang solusyonan yung problema na hindi naman nila kayang gawin. At maraming mga taong ganon. Pag lumabas pa lang tayo sa pinto na yan, pag tinanong mo ang mga tao, magkaroon tayo ng survey, anong problema mo ngayon? Baka pa nag-thesis ka sa kanila, hindi pa rin matatapos yung thesis mo na yun. Kasi sa daming problema sa mundo, na pinipilit nilang solusyonan yung bagay na yon, pero hindi nila kayang gawin. Tanging ang Diyos lang magbibigay ng solusyon sa problema na yun. Kaya mapalad tayong mga Kristiyano kasi bakit? Dumaraan man tayo sa mga circumstances, mga pagsubok sa mga buhay po natin. Pero alam natin na si Lord in control siya sa bagay na yon. Alam natin na si Lord ang kikilos sa bagay na yon. Ganun kailangan natin gawin? Magpuri tayo sa Panginoon. Kaya diba yung 12 hour, yung prayer natin kanina pagdating ko pa lang, nag-worship na, sinasabayan ko yung tugtog. Kahit hindi ko alam yung lyrics. Parang, oh Lord, ang sarap lang magpuri. Sabi ko, Lord, ang tagal ko itong inantay itong bagay na to kasi sa office, puro documents ni client, ang problema ni ganto, hindi matapos-tapos, sabi kailan to maganto. Parang ang sarap lang sa feeling na wala akong ibang iniisip kundi magpuri lang sa Panginoon. Di ba? I pray na bawat isa, talagang ma-encounter talaga natin si Lord. I'm not saying na parang 100% na-encounter ko na si Lord. Kumbaga, nandun pa rin ako sa process na, Lord, naglulong pa rin ako na maranasan ka personally. Lord, naglulong pa rin ako na every time na pupunta ako sa church, kakausapin niyo po ako. Sasabihin niyo po sa akin lahat ng mali ko, nang sa ganun ay humingi po ako ng tawad, maranasan ko yung banal mong presensya, maranasan ko po yung walang hanggan mong pag-ibig, yun po yung nilulong ko every time po na makikipag-usap po ako sa inyo. And sumunod po, and sa number 2, and recognize that God is holy. Makikita nyo doon si Nehemiah, alam niya na holy si Lord. Alam din ni Nehemiah na nagkasala sila, kaya kung bakit nangyari yon sa kanila. Anong ginawa nila? Nagsisi sila sa mga kasalanan na nagawa po nila. Na si Lord, yes, friend natin siya. He's our master. Pero wag po natin kalilimutan na si Lord holy siya. Mahal niya tayong mga makasalanan, pero ayaw niya ng kasalanan. Ayaw ni Lord yung mga nagagawa nating mga pagkakamali at mga kasalanan na yun. Pero dahil sa pag-ibig po ng Diyos sa mga buhay po natin, nanatili yung love na yun ni Lord sa atin. Pero lagi nating tatandaan, Lord, sa ito bang ginagawa ko, nagbibigay ba ito ng kaluguran sa inyo? Lagi niyo pong isipin na yung baso ni Satanas at yung baso ng Diyos ay hindi pwedeng magtos yun. Okay? Kaya lagi niyo pong isipin po, di ba, itong ginagawa ko na to, magbibigay ba to ng kaluguran sa harap ng Panginoong Diyos? Kaya nangyari po doon sa Jerusalem. Bakit sila nasakop ng Babylon? Kasi hindi na sila sumunod sa Panginoong Diyos. Di ba? Inalaw na nila yung kasalanan sa buhay nila. At wag nating hayaan po, di ba, nakikilos ang Diyos sa kaparaan ng yun para lang sumunod po tayo. At hindi po natin gugustuhin yung bagay na yun. Kasi Lord, holy siya. Kaya di ba kaya napag-pray tayo, na-acknowledge natin siya, lumulod tayo sa Panginoong Diyos. Kung tayo nga paano kung ipatawag tayo ng presidente ngayon? Pupunta ka ba doon na naka-short lang? Naka-chinelas? Naka-sando? Sino ba yan? Tao lang naman yan eh. Hindi, magdadamit kang maayos. Tapos kakamayan mo siya, babatiin mo siya, igagalang mo siya, i-respect mo siya. Paano pa kaya si Lord na sovereign, hari ng mga hari? Di ba? Ibig sabihin, kailangan nating i-recognize kung gaano ka-holy si Lord. Sa mga pag-pray natin, sa mga pag-awit natin sa Panginoong Diyos, holy ba si Lord? Di ba? Pag dumudulog tayo sa Kanya, naramdaman ba natin yung holiness niya? Di ba? Kunwari, pag napapanood niyo si Benny Hinn, ganun siya ka-eager na in-acknowledge yung holiness na meron si Lord. Pag alam niyang maingay yung lugar na to, talagang pinapagalitan niya. Talagang sinasaway niya yung bagay na yon. Makinig kayo sa presence ni Lord. Makinig kayo sa sasabihin ng Panginoong Diyos. Kaya maraming mga tao ngayon, dahil nagkapatuloy na silang gumagawa ng kasalanan, nahilimutan na rin nila na holy pa lang Diyos.
Tandaan po natin na lahat ng kasalanan po ay may kabayaran po, ang lahat ng yun. Hindi man ngayon, pero pag dumating yung oras na yun, hindi natin gugustuhin. Di ba? Ang prayer po natin sa Christian, maranasan natin yung ma-encounter natin si Lord personally at mamuhay tayo ng merong kabanalan sa harap niya. Yun po ang goal ng Christianity. Makilala mo si Lord, kung sino siya, kung anong meron sa Kanya, at maisabuhay po natin ang lahat po ng bagay po na yun. And sumunod po, sa Isaiah chapter 6 verse 1 to 6, and ang pagtawag kay Isaiah upang maging propeta noong taon ay namamatay si Haring Uzzias, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. So si Isaiah nung nagkaroon siya ng vision about that time, nakita niya ni si Lord na nakaupo, kumbaga yung pagiging holy ni Lord that time. Sabi ko nga, paano kaya inisip ko doon that time, paano kaya siya nakapag-stand sa bagay na yun? Imagine mo, makita mo si Lord, napaka-holy niya, di ba? Anong gagawin mo? Possible, ang kailangan mong gawin, lumuhod talaga, dumapa, talagang umupo doon sa paanan niya at humingi ng tawad, talagang i-acknowledge yung presence niya, magpasalamat sa lahat ng mga ginagawa. Pero ito yung ginawa ni Isaiah. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo, may mga serapin sa kanyang ulunan, at ang bawat isa ay may 6 na pakpak, 2 nakatakip sa muka, kahit yung mga angels po, di ba, hindi nila makontain yung holiness ni Lord that time. Sabi yan, sinasabi nila sa isa't isa ang ganito, banal, banal, banal si Yahweh, na makapangyarihan sa lahat, ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang mga pundasyon ng templo at ang loob nito ay napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako sapagat ako'y isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako sapagat nakita ko ang hari, si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat. Pagkatapos, may isang seraping sumipit ng baga mula sa altar at lumipad patungo sa akin. Meron po bang verse dyan? Ayan, sabi niya. Makikita niyo po dito na ganun nakita ni Isaiah kung gaano ka-holy si Lord. Kung ilagay natin yung sitwasyon natin dun sa lugar na yun po, di ba? Anong kailangan natin gawin? Possible, yung nanggawa ni Isaiah parang higitan pa natin, Lord, hindi ako worthy. Lord, sa dami kong nasabi, sa dami kong mga naging aksyon, sa dami kong mga naranasan tong bagay na to, hindi po ako karapat-dapat. Sa dami nating mga nagawang pagkakamali. Kaya nga, di ba, kung sa lahat ng mga goodness na meron tayo, hindi pa rin kayang pantayan eh. Kahit yung mga angels, yung pakpak nila, ginagamit nilang pantakip sa mata nila, sa katawan nila, dahil ganun ka-holy si Lord. Kaya isipin natin po, di ba, kung holy pala si Lord, bakit marami pa rin mga tao ngayon ang patuloy sa pagkakasala? Bakit marami pa rin mga tao ngayon na okay lang sa kanilang gawin tong bagay na to, kung holy si Lord? Kasi bakit po? Merong question sa relationship nila kay Lord. Kahit ako minsan sabi ko, Lord, patawarin niyo po ako sa mga bagay na ganito, sa mga nasabi, sa mga nagawa. Parang hindi ko tinuturing yung holy ka pala minsan. Di ba? Marami tayong mga nagagawa sa Panginoon na inisip natin na hindi na tayo karapat-dapat sa bagay na yun. Kaya ba, every time na lumalapit po tayo sa Panginoong Diyos, wag na wag po natin kalilimutan ang humingi ng tawad. Kasi doon lang natin ma-experience yung holiness ni Lord. Hindi magdodwell ang presence ni Lord kung saan may kasalanan sa lugar na yun. Ganun niya, kaya nga di ba, ang ginawa ng Panginoong Diyos, di ba, sa mamagitan ng banal niyang dugo, yun yung naghugas sa kasalanan na yun. Kasi alam niya na hindi pwedeng pumunta dito ang mga anak ko na meron silang bahid ng anumang kasalanan. Hindi sila pwedeng pumunta sa presensya ko na patuloy pa rin sila sa pagkakasala. Kaya isipin niyo po mabuti, di ba, na maraming mga tao ngayon, hindi talaga nila ma-encounter si Lord personally. Hindi talaga naiging totoo si Lord sa kanila. Bakit po? Kasi hindi nila na-experience yung presence ni Lord. Sinasabi nila na Christian ako. Pag tinanong mo sila, na-experience mo ba si Lord? Hindi eh. Diba, patuloy pa rin sila sa mga nagagawa pa rin nilang mga pagkakamali. Pero tayo na nandito po, di ba? Naglulong tayo na, Lord, gusto ko po ma-experience ka. Na kahit holy ka, makalapit man lang ako dun sa paanan mo at makaluhod. Lord, kahit alam kong hindi ako karapat-dapat, Lord, makalapit man lang ako dun sa presensya mo na yon. Kasi alam ko merong joy doon. Meron akong kapahingahan doon. Di ba? Nandun yung strength na nagmumula sa inyo. And sumunod po, while is our Heavenly Father intimately concerned with each detail of our lives, He also the sovereign of the universe. Si Lord, habang nagagabay siya sa mga buhay po natin, habang dinadirect niya po, di ba? Si Lord pa rin, holy siya. Ayaw ni Lord na magawa natin itong bagay na to. Ayaw ni Lord na magawa natin to na
alam nating magbibigay ng sakit sa kanyang puso po, di ba? Kaya di ba sa atin, as a church, di ba, unti-unti tayong nagpapabago sa Panginoon, unti-unti tayong lumalapit sa Panginoon, at pag umaawit tayo sa Panginoon, masalo tayong binabago. Yung loob, yung heart natin, yung mind natin, unti-unting binabago yun ng Panginoong Diyos. Nang sa ganon, di ba, pag nandun na tayo sa langit, magiging maayos po yung pagpupuri natin sa Panginoong Diyos. Ako nga, sabi ko, Lord, parang nakaka-excite yung araw na yun. Pag nandun kami, wala kami ibang gagawin kundi magpuri ng walang hanggan. Naisipin yung mabuti, parang walang hanggan ka magpupuri sa Panginoong Diyos. Wala nang problema that time. Wala ka nang ibang iniisip kundi magpuri na lang at kilalanin ang Panginoong Diyos. Na yun ang goal ng mga Kristiyano today. Pero nung ginagawa ng kaaway po, di ba? Inahadlangan niya yung mga tao na makapunta sa bagay na yun. Kaya mapalad po tayo every time ng prayer meeting, nakakatintay sa lahat ng gawain, at alam natin paano mag-pray. Kung hindi pa po natin alam kung paano mag-pray, si Lord handa siyang turuan tayo. Diba? Even the mga disciple, diba? Nagtanong sila sa Panginoon, Lord, teach us to pray. Diba? Tinuro ni Lord sa kanila. Diba? Kaya sa everyday po ng buhay natin, Lord, teach us to pray. And sumunod po, and that means you and I should approach Him with reverence and awe. Those attitudes prompted Nehemiah to fast and pray for 4 months. And sumunod po, sabi niya, he looked to God, not himself, for the answer to Jerusalem's problem. So, tumawag agad siya sa Panginoon, hindi niya sinabi doon na, ako ang kasagutan sa problemang yung yan. Hindi agad sinabi ni Nehemiah doon. Kumbaga, tinawag niya agad ng Panginoong Diyos, lumapit agad siya na, Lord, ito yung problema namin. Kayo po magbigay ng kasagutan sa bagay po na ito. Diba? Kaya na ba sa atin po, diba, bakit hindi tayo tinutulungan ng Panginoong Diyos? Kasi bakit ginagawa nating solusyon yung mga sarili po natin. Nay, kaya ko na to. Ako nang bahala sa problemang to. Masusolusyonan din tong bagay na to. Pero hindi eh. Pag in-acknowledge po natin si Lord personally, siya rin yung kikilos sa mga buhay po natin. At sa number 3 nga po, is napakalaga sa paglapit natin sa Panginoon is about confess sin. Next po. Sa Nehemiah chapter 1, 6-7, pagmasdan ninyo ako at pakinggan ng aking panalangin, na nanalangin ako sa inyo araw at gabi para sa bayang Israel ng inyong lingkod, inaamin ko pong nagkasala kami sa inyo, ako at ang aking mga ninuno. Napakabigat ng aming kasalanan sa inyo. Hindi namin sinunod ang inyong kautusan, nilabag namin ang mga tuntuning ibinigay ninyo sa amin sa pamamagitan ng inyong lingkod na si Moses. Sa bawat hindi po natin pagsunod, di ba, sa utos po ng Panginoong Diyos, sa bawat mga hindi po natin pagsunod sa kalooban ng Panginoong Diyos, nagkakasala na po agad tayo. Every time na hindi po natin binabasa yung salita ng Diyos, ay nagkakasala na agad tayo. Diba? Ibinigay na ng Diyos yung salita ng Diyos sa mga buhay po natin. Ibinigay niya na to yung Word of God para mas lalo natin siya makilala personally. Kaya diba, si Nehemiah, humingi agad sila ng tawad sa Panginoon kasi alam nila na walang mangyayaring restoration that time unless humingi sila ng tawad sa Panginoon. Diba sa atin po, diba, gusto mong maging maayos sa family, sa friends, o sa anong meron ka, ang kinakailangan po natin gawin ay pagsisihan po lahat ng mga nagawa nating pagkakamali. Kaya lagi niyo pong natandaan, walang restoration na magaganap kung walang pagsisisi na gagawin. Walang restoration. Walang maayos na buhay kung hindi tayo humingi lagi ng tawad sa Panginoong Diyos. Diba? Hindi tayo mag-grow personally, hindi tayo lalalim sa Panginoon, hindi natin makikilala si Lord personally kung hindi tayo marunong mag-repent sa lahat po ng mga nagagawa nating pagkakamali at kasalanan. At ang pinaka-danger pa po, diba dito, hindi tayo magtatagumpay sa lahat po ng ginagawa natin. Kasi bakit? Hindi natin kasama ang Panginoong Diyos. Kaya ganun kahalaga na everyday, Lord, humingi po ako ng tawad. Hindi mo pwedeng sabihin na, wala naman akong ginawang kasalanan ngayong araw na to, bakit ako hingi? Doon pa lang may kasalanan ka na kagad bakit? Ma-pride ka. Kaya yung isipin, diba, every time na nag-pray tayo, napakalaga po ng repentance. Sa 1-to-1, yung repentance ang pinakamahirap kong ituro sa lahat. Pag tinuturo ko yung repentance na yon, sabi ko, Lord, tulungan niyo po ako ng bagay na to. Kahit inaral ko na siya, ang hirap i-explain. Sabi ko, Lord, bakit? Sabi ko, kailangan may sa buhay mo tong bagay na to. Sa 12 na yon, na chapter na yon, yun ang pinakamahirap na ituro sa lahat, yung repentance na yon. Sabi, hindi ko alam kung bakit. Nahihirapan ako parang every time na magta-chapter 3 na ng 1-to-1, sabi ko, Lord, tulungan niyo naman ako. Para akong nagiging pipe sa bagay na hindi ko alam kung anong gagawin. Ang nasasabi ko lang, basta pag may nagagawa tayong pagkakamali sa Panginoon, wag mo agad patatagalin. Humingi agad tayo ng tawad sa Panginoon. The more na pinapatagal natin yung kasalanan sa buong buhay po natin, tayo din yung nagsasuffer sa bagay na yun.
Hindi tayo nagtatagumpay sa lahat ng mga gusto mong gawin sa Panginoon. Kung leader ka man ngayon, hindi ka magtatagumpay. Kung ikaw man ngayon ay gusto mong lumalim sa Panginoon, hindi ka lalalim. Unless pagsisihan po natin yung mga bagay po na yun. Si Nehemiah, alam niya yung bagay na yun. Na kung hindi kami magsisisi sa lahat ng mga nagawa namin, mananatili lang na broken yung walls na to. Mananatili lang na sira itong bagay na to. Kaya diba, walang pagkakilala sa Panginoong Diyos dahil nga hindi nila alam paano magsisi. Nananatili sila sa kalagayan na meron sila. Nananatili sila sa kung ano man yung na-experience sila ngayon. Alam nilang nagpapakahirap sa kanila. Kaya ganun po kahalaga na everyday, Lord, sinasabi ko po lahat ng mapagkakamali ko, tulungan niyo po ako. Nang sa ganun maging mabuti po akong anak niyo po. And sabihin, sumunod po, Scripture teaches that God will not hear our prayers if we are cherishing sin in our hearts. Lagi niyo pong isipin, pag hindi tayo humingin lagi ng tawad sa Panginoon, wala lang. Every time na nagkipray ka, ang kausap mo lang yung dingding. Every time na nakipag-pray ka lang, kausap mo lang yung pader. Kasi bakit hindi ka pakikinggan ng Panginoong Diyos? Ganun po kahalaga. Kasi bakit po, every time na nagsisisi tayo sa mga kasalanan natin, ibinababa natin yung sarili natin sa harap ng Diyos. Lumuluhod tayo, inaamin natin na si Lord, holy siya, na hindi pwedeng manatili sa akin yung kasalanan na yan. Hindi pwedeng manatili yung kasalanan dito sa presensya ko. Hindi pwedeng magsama ng dalawa na yan. Diba? Kaya nga, diba, sa mga buhay po natin, marami tayong mga gustong ma-answer ni Lord na prayer. Pero ang solusyon pala po, diba, is humingi tayo ng tawad sa lahat po ng yun. Every time na ina-acknowledge natin yung presence ni Lord, hindi pwedeng walang repentance na magagawa. Kaya diba yung mga Old Testament people, nag-o-offer sila ng lamb para hugasan sila sa lahat ng mga kasalanan nila. Kasi alam nila na hindi diringgin ng Diyos yung mga panalangin nila unless gawin nila yung bagay po na yun. Kaya diba sa atin, hindi tayo basta nagsisimba lang dahil, din ako matuwid din ako Hindi. Pag lumalapit tayo sa Panginoon, mga makasalanan po tayo na unti-unting binabago ng Panginoong Diyos. Sabi diyan sa Psalm 66 verse 18, kung sa kasalanan ako'y magpatuloy, di sana ako dininig ng ating Panginoon. And sumunod po, sabi diyan, purity of heart and the power of God are connected. Purity of heart and the power of God are connected. Pag gusto niyo pong maging kagamit-gamit, gusto po natin maging kagamit-gamit sa Panginoong Diyos, napakahalaga yung purity na tinatawag. Kaya ako nga pag may mga prayers ako that time na, Lord, every time na lapit po ako sa inyo, give us a pure heart. Lagi kong pinag-pray na, Lord, kasi masyadong madumi to, yung puso na to. At yung puso mo ang napakalinis. Yun po ang ilagay niyo sa akin. Nang sa ganun, maging maayos po ang paglapit ko sa inyo. May experience lang natin yung power ng Diyos kung meron tayong purity, tinatawag. Kung kayo man ay nasa music team, whether you are song lead, sa mga outreach na meron ka, magiging effective lang po tayo po, di ba? Pag merong purity. Ma-encounter lang natin yung power ng Panginoong Diyos kung merong purity. Bakit? Napakalaga po nun. Hindi magdudwell yung power ni Lord sa buhay po natin kung meron pa ring bahid ng kasalanan, kung madumi itong bagay na to. Hindi magdudwell yung presence ni Lord sa mga buhay po natin na kung alam niya na sobrang dumi yung bagay na yun. Anong kailangan po nang gawin ng Diyos? Lilinisin niya yung buhay po natin nang sa ganun po nagdwell yung presence ni Lord, mas lalo po tayo maging kagamit-gamit sa harap ng Panginoong Diyos. Anong kailangan po nang gawin? Paano po magkaroon ng purity? Repentance. Kung walang repentance, walang purity na magaganap. Kaya diba, sa connected po, diba, na sinasabi ng Panginoong Diyos, paano kaya kung nilihim ng Diyos yung word na repentance? Yung word na prayer? Paano tayo ngayon? Paano kung hindi niya nilagay sa isip natin yung word na prayer tsaka yung word na repentance? Paano tayo ngayon? Malamang ginagawa natin ngayon, nanguhula tayo na, meron bang Diyos? Meron bang tao dyan sa likod ng langit na yan? Sa likod ba ng mga bundok, meron bang may mga hari ba dyan? Meron bang Diyos? Hindi. Pero dahil sa word na yun, repentance and prayer, nalalaman natin kung nasan si Lord. Alam natin, aware tayo kung nandito ba si Lord sa lugar na to. Alam din natin kung malayo na tayo kay Lord o malapit pa tayo sa Kanya. Dahil sa dalawang word na yun. Kaya through prayer and repentance, nakakausap natin ang Panginoong Diyos. And so number 4, and recognize your basahin nyo nga, medyo bulol ako dito. Inadequacy. Tawa ko. Ayan. Medyo may ako sa pronunciation. Ayan. Next. Sabi niyan, when the Lord tells you to do something, He hasn't made a mistake. Taas po ng kamay dito na alam mo yung gagawin mo sa Panginoon. Again, maging honest po kayo. Yung may pinapagawa sa iyo si Lord na alam mo tong bagay na to na
pinapagawa ba sa akin talaga to ni Lord? Pero iniisip mo na, kaya ko ba itong bagay na to? Alam niyo sa pag-preach o pag nandito kayo sa lugar na to, hindi siya madali actually. Kung isipin niyo yung mga pastor natin, kasi 13 years na silang Christian, kaya kayang-kaya nila. Hindi. Pag gumagawa kayo ng message, tapos paano mo execute, i-deliver yung bagay na to, hindi mahirap. Parang sabi ko, Lord, ang hirap naman tong bagay na to. Pero isa lang meron ako that time. Nung naalala ko, nasa NHA pa lang ako that time. Nung meron kaming leadership ni Pastora Ruth, doon sa TH that time. Ang sinasabi niya sa akin that time, meron kang potensyal, pero kailangan maging willing ka sa bagay na yun. Di ba si Lord, marami siyang gustong gamitin sa atin, pero hindi tayo willing. Na minsan, alam nyo, yung kahinaan natin, yun ang ginagamit ng Panginoong Diyos. Doon sa bagay na alam mong hindi ka magaling, pero doon ka pala gagamitin ng Panginoong Diyos. Itong bagay na to na weakness ko to, pero yun pa yung gagamitin ng Panginoong Diyos. Di ba? Lahat tayo may mga weakness eh. Kung wala kayong weakness, ay napaka-perfect nyo naman kung wala kayong weakness. Di ba? Lahat tayo merong kahinaan po na yun. Ay sabi, sunod po dyan, ay He will never call you to do something that you can't do through His power and strength. Pag sinabi to ni Lord sa inyo, pag sinabi to sa inyo ni Lord personally, alam ni Lord na kaya mong gawin. Isipin niyo mabuti si Moses, hindi siya magaling magsalita. Pero siya yung naging tagapagsalita ni Aaron. Siya yung spokesperson baga that time. Lord, hindi ako magaling magsalita. Bulol-bulol pa nga ako, hindi ako magaling sa gantong bagay na to eh. Pero siya yung ginamit ni Lord para magsalita doon sa mga Israelites that time. Alam niyo, yun yung tinatanong ko lagi sa mga tinuturuan ko sa mga one-to-one. Anong talent mo? Saan ka magaling? Saan ka mahina sa bagay? Ganito po, ganyan. Diba? Alam niyo, minsan, sa kaparaanan ng Panginoong Diyos, dun sa merong kahinaan natin, yun pa yung ginagamit niya eh. Dahil inisip kasi natin na, pag ginawa, kaya ko ba itong gawin, itong bagay na to? Dati, pang isipin mabuti, maingay ako. Pero, nung sinabi na magtuturo sa ganito, ay, ibang usapan na yun. Mag-share na, magba-Bible study, ibang usapan na yan. Medyo, sa akin yan. Hindi yan madali sa bagay na yan. Kaya diba sa atin, mag-share ka naman, hindi po ako pwede dyan. Mag-share ka sa mga nanay, bawal po ako dyan. Hindi ko po forte yung bagay na yan. Diba? May mga ganun-ganun tayong term na parang inisip natin na, hindi kasi ako magaling, siya na lang, siya magaling dyan eh. Mag-back up ka, hindi po maganda boses ko, pastor. Wag na lang po, iba na lang po paggawa niyo po sa akin. Alam niyo po si Lord, minsan na-dishonor natin siya sa bagay na yun. Si Lord, meron siyang tiwala sa iyo eh. Ikaw may tiwala ka ba sa sarili mo? Yung ganun. Si Lord, pag sinabi niya sa itong bagay na to na, ito Ella, ito yung gagawin mo. Alam kong kaya mo yan. Pero sa Ella, hindi niya magagawa, ma-accomplish yung plano na yun unless mag-respond siya sa calling na yun. Pag sinabi kasing calling, parang inisip natin, magpapastor yan, magpapastora, mga ganon. Kundi si Lord, meron siyang specific na calling sa bawat isa sa atin. Nasa gantong bagay, nilagay ka niya dyan para gamitin, para sa ikaluluwalhati ng Panginoong Diyos. Hindi ka man preacher, hindi ka man sa music, hindi ka man sa pag-song lead o sa ano pa man, merong ipapagawa sa iyo ang Panginoong Diyos na alam ni Lord na kaya mo. Ngayon, ang kailangan natin gawin, magre-respond ba tayo na yun sa call na yun? And sumunod po, sabi, in fact, God will use your weaknesses to draw you closer to Himself and teach you how to rely on Him more completely. Diba? Pag sinasabi natin na, Lord, hindi ako magaling sa bagay na to, pero yun yung gagamitin ng Panginoong Diyos para mas lalo tayong maging kagamit-gamit sa Panginoon. And sumunod po, be available for God to use you. Taas nga po ng kamay ng gustong gamitin ng Panginoong Diyos. Yung iba ayaw. Diba? Lahat po ba tayo nagde-desire na, Lord, someday gagamitin niyo po kami, na kung ililipat niyo kami sa malaking lugar, isa po sa amin, maglilid kami ng groups, ng light group, maglilid kami sa mga nanay, sa mga tatay, Lord, diba? Maging willing po ba tayo na ipagamit yung buhay po natin? Ang sabi diyan, Nehemiah was willing to obey whatever the Lord instructed him to do. He had confidence that God knew best how to handle the difficulties that the Jewish people face. And sumunod po, next po natin. Are we willing to obey whatever He requires for us? Kung isipin natin mabuti, pag may pinagawa sa atin si Lord, willing ka ba? That time nung nasa NHA ako, tinanong ako ni Pastor, naalala ko that time, sabi niya, Alfred, anong kaya mong gawin? Sabi ko, hindi ko po talaga alam, Pastor. Tapos kumakamot pa ako doon, sabi ko, hindi ko po alam eh. Ang alam ko lang po, makipagtawanan lang sa inyo eh. Ganon lang. Tapos habang nag-one-to-one kami that time, sabi ko, hindi ko talaga alam gagawin ko kay Lord, Pastor. Sa totoo lang. Gumaganon po ako. Sabi ko, Lord, ano bang gagawin ko that time?
Pero nung nagtitraining kami with Pastor JM that time, senior high kami noon sa TH, merong leadership si Ate Ruth that time. Tapos sabi niya doon, kung wala kang talent, basta maging available ka sa Panginoon. Gagamitin ka niya. Kung inisip mo na parang wala kang talent, wala kang kayang gawin, pero meron kang availability, ikaw yung pinakamaraming talent sa lahat. Sabi ko noong time na yun, ano daw? Anong sabi? Hindi ko mag-gets noong time na yun kasi sabi ko, available tapos talent. Noong time na yun. Sabi ko, sige Lord, hindi ako magaling sa bagay na yan, pero willing ako na matuto sa bagay na yan. So, as the days go by, habang nag-ano po ako doon, lumalapit sa Panginoon, sabi ko, Lord, isa lang meron ako. Willingness. Available ako pag tinawag niyo po, basta kaya ko, gagawin ko yung bagay na yun. Hanggang sa ginagawa po na yun. Alam niyo po si Lord, hindi naman siya tumatawag na minsan kung sino pa yung mga gifted, pero hindi naman sila willing. Wala din. Anin mong sobrang galing sa music, kung di naman available. Anin mo ang sobrang ganda ng boses, kung di naman siya available. Anin mo ang napakagaling na magturo, mag-preach, napakatalino, napaka-intellectual na tao, hindi naman siya willing and available. Kaya diba sa atin po, in order na masalo tayong gamitin ng Panginoong Diyos, kailangan mag-respond din tayo na, Lord, willing po ako na gamitin niyo po ako sa bagay na yun. Yung lagi kong sinasabi sa mga tinuturuan ko that time na, kung darating man sa punto o sa oras na gagamitin ka ng Panginoong Diyos, maging willing ka lang. Para kang vessel na walang laman, na pinupuno ng Panginoong Diyos. Nang sa ganun, magiging kagamit-gamit ka sa Kanya. Kaya isipin niyo mabuti, kung naliligo kayo, yung timba, walang kwenta yun kung walang tubig. Isipin mabuti, magiging kagamit-gamit lang yung timba na yun kung may tubig. Yun yung purpose niya eh. Diba? O ilagay, kumbaga mailagyan siya ng tubig, doon lang siya magiging kagamit-gamit. Kaya diba sa atin po minsan, bakit hindi tayo kagamit-gamit sa Panginoong Diyos? Ay baka hindi tayo willing. Maraming gustong ipagawa sa atin ng Panginoong Diyos, pero ang kailangan natin gawin, maging willing tayo sa bagay na yun. Diba? Next month o next year, darating tayo sa mga evangelism, mga mission. Ilan sa atin yung mag-respond sa panawagan ng Panginoong Diyos na mag-share ang salita ng siya na lang po yung mag-share, makikipag-friend na lang ako, hindi ako magaling dyan. Sa bagay, siya na lang po yung magturo sa mga nanay, sa mga bata kasi hindi ako magaling sa bagay na yan. Pero si Lord, magbibigay siya ng talent sa atin, basta willing lang po tayo. Sabi ko, Lord, kung ano lang yung paggawa mo sa akin, sige, willing po ako. Tulungan niyo po ako, gabayan niyo po ako, instruct niyo po ako. Nang sa ganun, maging kagamit-gamit po ako sa inyo. Diba kaya sa atin, I pray po, diba, na meron tayong willingness and availability. Yun ang napakalaga sa harap ng Panginoong Diyos. Yung availability na tinatawag na. Hindi ka man magaling sa bagay na to, pero kung pagawa sa iyo ng Panginoon itong bagay na to, willing po tayo. Okay? And sumunod po, sabi niyan, some prayers will never be answered unless we take an active role in their fulfillment. May mga gusto tayong prayer, di ba, na Lord, gusto ko pong, pwede ka bang mag-pray ng walang faith? Taas po ng kamay na magsasabi siya na, pwede ako mag-pray without the faith. Imposible po yun, di ba? Pag nag-pray tayo sa Panginoong Diyos, meron tayong kinakailangan, faith. Ngayon, sabi ng Bible, faith without works is dead. Marahil sa pinag-pray mo tong bagay na to, ikaw na lang pala yung kulang para ma-fulfill, ma-answer yung prayer po na yun. Kaya diba, kaya sa atin, marami tayong mga prayer na gusto natin ma-accomplish na lahat ng yon, na hindi naman bibigay sa'yo ni Lord basta-basta unless kikilos tayo sa bagay na yon. Doon lang mapufulfill o mangyayari yung prayer na yon. Gusto mong maligtas yung pamilya po natin, pero hindi ko siya share-sharean. Pero gusto ko siya maligtas. Ano kailangan po doon? May kailangang works na gagawin. Di ba? Meron kang faith, yes. Lord, faith ko, maliligtas sila. Pero dahil wala ka namang works na gagawin, hindi ko na sila share-sharean. Basta maliligtas yan. Ganun. Hindi maliligtas yung family mo na yan. Kasi bakit? Wala tayong ginagawang action. Di ba? Marami tayong mga prayers eh. Lord, gusto ko maging ganyan, maging ganito. Pero si Lord, nag-require din siya na kailangan mong gawin tong bagay na to. Kailangan maging part ka ng prayer mo na yan. Ibig sabihin, kailangan mong mag-move doon sa prayer mo na yun. Kailangan natin isipin na hindi pwedeng mataas lang yung faith natin. Kailangan may works sa bagay na yun. Lord, gusto ko pong maging solid yung light group ko. Ano kailangan po natin gawin? Gusto ko lang, Lord, maging solid sila. Ano kailangan mong gawin? Tuturuan mo sila. Gagabayan mo sila. Ililid mo sila. Ganito yung proper. Matintay ng gawain. Mag-pray tayo. Every day lang light group natin. Magpe-prayer circle. Mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Kumbaga step by step. At sa lahat po ng prayers natin, tayo rin minsan yung kasagutan. Si Lord, tutulungan niya tayong masagot ang lahat ng yan at ma-fulfill lahat ng mga gusto nating mangyari sa Panginoon. And next po, sa number 6, experience the Holy Spirit's enabling power. And sumunod po,
Sabi niya, sa Nehemiah chapter 2 verse 4, ano ngayon ang nais mo? Tanong ng hari. Nanalangin ako sa Diyos ng kalangitan. Kaya isipin mabuti, nung nakipag-usap siya sa king, anong gusto mong mangyari? Gusto niyang pumunta doon ulit, bumalik. Pero ginawa ni Nehemiah, nag-pray siya that time. And sumunod po, sabi niya, Nehemiah's success was not a result of his education, personality, or political connections. He had developed a personal relationship with the Father. He learned to go to the Lord with his needs. Kasi hindi naman niya in-accomplish dahil sa kung anong meron siya. Dahil meron siyang politics, dahil nga governor siya that time, hindi niya ginamit yung bagay na yun. Kung mas nag-arise pa doon is yung personal na relationship niya sa Panginoong Diyos. Hindi dahil masasagot yun dahil maganda ka, guwapo ka, matalino ka. Kundi ang mangyari lang yun dahil meron kang malalim na relasyon sa Panginoong Diyos. Di ba? Meron kang problema, kaya na yan ang ganda ko, masusolusyonan yan. Hindi ganun. Kundi masusolusyonan lang yun dahil alam mong tatawag ka sa Panginoon, Lord, kikilos po kayo sa problema kong ito. Matatapos tong bagay na to dahil tutulungan niyo po ako. Ganun po kikilos ang Panginoong Diyos. Sabi niyan, do you ever feel worthless or unimportant? Dahil na-experience, di ba sa mga nagdadrama daw, wala namang nakakaintindi sa akin, hindi naman ako mahalaga sa light group na to, hindi ako bilong sa pamilyang to. May mga ganun, parang iniisip nila sa mga bagay na yun. Isa lang solusyon doon po, sa mga bagay po niya. Bakit? Hindi po natin nakikilala si Lord personally. Pag nakilala niyo po si Lord personally, maiintindihan niyo po doon kung gaano kakalaga. Bakit? Niligtas ka nga ni Lord, hindi ka mahalaga. Binigay niya nga sa iyo yung buhay niya, hindi ka mahalaga. Isipin niyo mabuti, kung hindi tayo mahalaga sa Panginoong Diyos, bakit pa niya bibigay yung buhay niya para sa atin? Kaya doon pa lang, mapapaisip tayo, sobrang halaga ko sa Panginoon. Kaya diba? Natigilan na natin yung pagsabi na, wala namang nakakaintindi sa akin. Hindi ako bilang sa family na to. Walang kumakausap sa akin. Diba? I-rebuke niyo yung bagay na yan. Hindi siya magandang mga silyanes pa sa mga buhay po natin. Kailangan nating isipin na tayo worthy, important tayo sa Panginoong Diyos. Kasi mismong buhay ni Lord, binigay niya para sa atin. Kaya doon pa lang, mag-thank you na tayo na, Lord, ganun ako kahalaga sa inyo. Kung isipin mabuti yung katabi mo, kaya mo bang ibigay yung buhay mo para sa Kanya? Kung importante siya sa'yo, kaya mong ibigay? Si Lord, without hesitation, binigay niya yung buhay niya para sa buong mankind. Bakit? Importante kay Lord itong mga tao na to eh. Sobrang mahal ni Lord yung mga tao na yun. Hindi naman mahal ni Lord yung creation. Dahil sa sobrang ganda nun. Yung nandoon sa creation. Yun ang mahalaga kay Lord. Yung nandoon sa creation. Kaya tayo, minsan. Kaya ating isipin, ganun tayo kahalaga sa Panginoong Diyos. Isipin mabuti, sa dami ng populasyon sa buong mundo, nandito ka ngayon nagka-prayer meeting. Isipin niyo mabuti, ang daming tao sa mundo ngayon, walang pagkakilala sa Panginoon. Pero nandito ka. Kasi bakit? Importante ka sa Panginoon. Tinawag ka ni Lord na everyday ng ganito kakausapin kita kasi importante ka sa akin. Ganun po, tayo ka-importante sa harap ng Panginoon. And next po, God wants you to look at yourself, He does as someone with potential. Si Lord, every time na titingin siya sa atin, ito may potential tong bagay na to. Diba? Hindi pwedeng sabihin, hindi naman sinabi ni Lord na nilikha kita kasi maging palamuti lang dito sa mundong to. Kundi everyone po sa atin po, di ba, merong potential. Anong kailangan po natin gawin? Magpagamit sa Panginoong Diyos. Lahat po tayo may mga iba't ibang abilities, talents na binigay sa atin ng Panginoong Diyos. Di ba? Kung iniisip naman ng tao na, yung tao na yan, walang dulot yan. Walang kwenta yung tao na yan. Kung ganun man sinasabi sa ng tao, pero si Lord iba. Yung tao na yan, yung anak ko na yan, malaki ang gagawin yan para sa akin. Itong tao, yung anak ko na yan, magbibigay ng buhay sa akin, magdadala yan ng mga tao para sa akin. Maraming kayang gawin yung anak kong yan. Yung sinasabi man sa'yo, may mga nag-criticize sa'yo na, huwag ka na dyan, hindi ka naman magaling magsalita eh. Hindi yan para sa'yo. Pero si Lord, iba ang paningin niya para sa atin. Tinitingnan ka ni Lord na victorious, na success na yung buhay mo. Tinitingnan ka ni Lord na matagumpay na. Tinitingnan ka ni Lord na mag-accomplish ka sa lahat ng ginagawa mo nun. Walang negativity kay Lord. Sa tao meron. Kaya lagi niyo pong isipin, ganun tumitingin si Lord. Tumitingin siya na merong potensyal. Kaya natutuwa nga ako pagkausap ko si Ate Ruth nung time na yon. Sa bawat mga makakausap niyang tao, lagi niyang sinasabi yon, may potensyal ka. Minsan isipin mo, parang binubola lang ako ni Pastora Ruth.
Parang pinagtitripan ba niya ako? Parang sasabihan niya lahat, may potential yan. Yan, may potential yan tao. Pero alam mo, naniwala ako sa bagay na yun. Sabi ko, Lord, salamat kasi nakinig ako na meron pala akong potential. Di ba? Hindi lang ako basta atin lang sa church. Yung bagay na yun. Kaya di ba sa atin, maniwala ka na meron kang kayang gawin sa Panginoon. Amen? And sumunod po, in the power of the Spirit, you have the ability to do whatever He asks of you. He will supply all the energy and strength you need. Ganon ka-amaze si Holy Spirit po, di ba? Na, alam niyo minsan, totoo talaga yung Bible eh. God uses the foolish things in this world to confound the wise. Minsan ginagamit pa ng Panginoong Diyos yung mga hindi naman edukado, hindi naman talentadong tao. Yun pa yung ginagamit ng Panginoong Diyos. Kaya makikita po natin, di ba, sa pamamagitan ng Holy Spirit, bakit ganon? Hindi naman maganda boses niyan. Pero na-filled na. Napaka-anointed. Itong tao na to, pag kumakanta siya, hindi naman talaga siya magaling. Pero nung dumating yung presence ni Lord, para akong nakakarinig ng boses ng anghel. Di ba? Kasi bakit? Yun yung presence ni Lord. Kaya di ba sa mga song lead po natin, sa mga tumutugtog kaman po, di ba? Yun yung ina-aspire natin. Na manag-move si Holy Spirit, di ba? Magugulat tayo, di ba? Yung talento na wala ka, ibibigay niya para sa'yo. Amen? And sumunod po sa number 7, ito na po yung last. Sabihan, get God's vision and direction. Get God's vision and direction. And sumunod po dyan, Nehemiah's heart was broken when his fellow Jews told him of Jerusalem's condition. As he sought the Lord in prayer, God revealed His role in the cities and restoration. So ito na, dumating yung balita kay Nehemiah that time. So, bagbag, lahat nangyari. Kumbaga, anong ginawa ni Nehemiah? Ano yung direction na kailangan niyang gawin sa bagay na yun? Una, nanalangin siya sa Panginoong Diyos. Nanalangin siya, humingi siya ng tawad, ibinigay ng Diyos yung direction. Si Lord, nagbibigay siya ng vision and direction. Tandaan niyo po yun vision and direction. Ito yung papagawa sa ni Lord. Ito yung mangyayari, bibigay sa ni Lord yung vision na yung bagay na yan. Pero, bago mo maabot yung bagay na yun, bibigyan ka ni Lord ng direction. Paano mo magagawa yung bagay na yun? Papakita sa'yo ni Lord na magilid ka ng mga youth. Paano? Doon na papasok si Lord yung direction. Ito ang kailangan mong gawin para mapuntahan yung bagay na yan. And si Nehemiah, ganun po yung ginawa niya that time. Ito yung vision, maayos ulit, ito yung direction na binigay sa kanya ng Panginoon. And sunod po, if you could do anything with the rest of your life, what would it be? Kung meron kang gagawin sa buong buhay mo ngayon, ano yun? Kaya siyempre, ikaw lang makakasagot niyan eh. Kung ano yung bagay na yun na gagawin mo para sa Ako po, gusto ko pong, siguro pag tumatanda na ako, kahit wala na akong ngipin, umaawit pa rin ako kay Lord. Di ba? Kahit ugod-ugod na ako, nagtatamburin pa din ako, nagagawa ko pa din yung horsing, yung lily of the valley. Oh, alam ko yan, di joke. Di joke lang, nababasa ko lang yung karatula nyo. Kaya binabasa ko, di ba? Di ba sa mga tambourine dancers, na alam mo na ito yung gagawin ko sa rest of life ko, hanggang sa tumanda na ako, ito yung gagawin ko, na kahit mahirap yung paikot-ikot, gagawin ko pa din. Di ba? Kaya lagi niyo pong gagawin niyo. Kung ano man yung pinapagawa sa inyo ng Panginoong Diyos, yun yung gagawin natin hanggang sa makita natin ang mukhaan ang Panginoon. Sabi niya, surrender your dreams to the Heavenly Father and watch what He will do and through you. Last Sunday, natatawa kasi nandun kami. Yung kaibigan ko, banda dito. Part na yan. Sabi niya doon, sabi niya, ko alam mo sasabihin ko. Sabi niya, siguro kung tinuloy ko yung pangarap ko na yun, nakauwi na ako ngayon. Kasi balak niya mag-ibang bansa nga din noong 2016 daw. Hindi ko napapangalanan, pero nandito siya sa bandang gilid. Diba? Para nakaputi, gano'n. Kaya isipin, siguro kung tinuloy ko yung pag-Singapore ko, nakauwi na ako ngayon. Diba? Alam niyo pa minsan, may mga dreams tayo na akala natin magibigay ng kasiyahan. Pero hindi natin alam bakit inahadlangan ng Diyos yung dreams na yun. Kasi possible yung dreams na yun ang sisira din sa atin. Kasi bakit hindi kalooban ng Panginoong Diyos? May mga pangarap tayo, yes, pero pwede mong maabot yun. Na pag hindi mo kasama ang Panginoong Diyos, yun din ang sisira sa'yo. Kasi Lord, dahil so sweet si Lord, mapagmahal siya, hindi niya hayaan na maabot mo na yun. Kasi hindi niya kalooban yun para sa atin. Mali mo, nung nag-Singapore siya, di na siya bumalik talaga. Hindi natin alam, di ba? Kasi lahat tayo may mga pangarap sa buhay eh. Parang gusto ko maging ganito, pero gusto ko makapag-aral sa gantong eskwelahan. Pero pag nag-aaral ka pala sa school na yun, hindi mo makikilala si Lord. Ako that time, nung kami sa senior high kami, kasi kami ang first batch ng senior high, ang gusto ko talaga, HE.
Kasi gusto ko matuto magluto. So ngayon, nag-enroll na kami, pasa na ako ng birth cert, ng card ko that time. Ngayon, sila JM that time, mga kaibigan ko, nasa gas. Hindi ako tumuloy doon sa HE. Sabi, sinuha ko yung card ko. Akin na po yung card ko. Tapos pumunta ako doon sa gas. Doon ako nag-enroll kasi nandun yung kaibigan ko nga that time. Pero hindi ko alam na sa kaparaanan pala ni Lord na yun, doon ko siya makikilala. Personally. Kaya diba, minsan may mga dreams tayo na parang, Lord, napaka-KJ mo naman. Ito lang naman yung gusto kong mangyari. Pero si Lord, hindi nga yun ang kalooban ko para sa'yo. Kasi masisira ang buhay mo. Masisira ka dyan pag naabot mo na yung pangarap na yun. Lord, gusto ko lang naman mailagay yung picture ko sa billboard. Hindi nga pwede. Kasi mababash ka. Di ba? Kaya lagi niyo isipin, di ba? May mga gusto tayong gustong marating sa atin po, di ba? Pero hindi naman kalooban sa atin ng Panginoong Diyos. Kaya anong kailangan natin nang gawin? Surrender your dreams. At lagi natin isipin, pag sinuko natin yung dreams natin sa Panginoon, siya magbibigay ng dreams para sa atin. At yun ay maganda yun. Yung maayos na yun. Kalooban pala sa'yo ni Lord, gantong ayan. Hindi naman sabi, no? So, lagi natin isipin po, di ba, na may mga pangarap tayo na hindi sinasagot ng Panginoong Diyos. Kasi alam niya na yun din yung magde-destroy sa atin. Yung bagay na yun. Kaya lagi tayong mag-ask sa Panginoon, Lord, ano man po yung pangarap nyo, yun po yung maging pangarap ko. At yun po yung maganap at mangyari sa buong buhay natin. Kunwari, sila pastor, IT si pastor, mataas ang sahod ng IT ngayon kung isipin nyo mabuti. Kasi sa bawat company, asset sila. Ibig sabihin, kaya ganun sila in demand. Pero dahil nga si pastor, hindi naman papagawa ni Lord sa kanya maging IT or maging comsci man lang buong buhay niya. Kasi pastor talaga yung calling niya. Doon siya nag-respond sa bagay na yun. Kaya naman, di ba? Ito yung pastor natin ngayon, di ba? Kung nagpatuloy si pastor sa kanyang kurso that time, wala tayo ngayon. Kung isipin niyo mabuti, sila Pastora Mary o sila ano pa man po, di ba? Ganong kalaga. Kaya lagi natin isipin na sa gagawin pala nating pagsunod sa Panginoong Diyos, marami palang may kinabang sa buhay natin. Ganon ka-amaze kung bakit minsan may kailangan ipasuko sa atin si Lord. Na ito yung dream mo, pero hindi yan gusto ng Panginoong Diyos. Kasi ito yung best na para sa atin. Sumunod po, as a child of God, you have the awesome privilege of falling on your knees and talking to the ruler of the universe. Yun yung binigay sa atin privilege ng Panginoong Diyos. As a child of God, binigyan tayo ng access doon sa ruler of the universe. Diba? Isipin niyo mabuti, meron kayong access sa presidente. Everyday, malaya kayong pumunta. Maraming mainggit sa inyo. Pero how much more sa atin? Meron tayong access sa ruler ng universe. Ano yung access na yun? Through prayer. Imagine na yun. And next po, so don't take this precious gift for granted. Binigay sa atin ng Panginoong Diyos to. Na-take for granted lang ba natin? Yung access na yun. Nalagay natin isipin na binigay sa atin ni Lord yung access na yan eh. Binigay sa atin yung precious gift na yun na makausapin natin siya. Tinitake for granted lang ba natin yung bagay na yun? Okay, sumunod po, humbly approach the throne of grace with your needs, confess your sin, and admit that life's challenges are too much to handle alone. Yung problema na meron tayo, mahirap yan kung sarili lang po natin. Kailangan natin ng tulong ng Panginoong Diyos. Humbly approach the throne of grace with your needs. Magpakababa tayo lagi sa Panginoon. At hayaan natin mag-move si Lord dun sa bagay na yun. And sumunod po, meron pa po ba? Sabi niya, Lord, I don't feel adequate, but I'll obey whatever you command. Parang yung na, Lord, ano man yung sabihin mo sa akin, tulungan niyo po ako na magawa ko yung bagay na yun. And next po dyan, ito na yung pinaka-iwanan ko po sa inyo. My friend, God will use you in amazing ways if you let Him. Gagamitin tayo ni Lord sa bagay po na yun. Be ready. Mag-aaral po tayo. Diba? Maging willing and available po tayo sa harap ng Panginoong Diyos. Dahil someday, kung di pa darating ang Panginoong Diyos po, diba? Gagamitin tayo ni Lord sa mga revival, evangelism, discipleship, sa mga mag-altar call, sa lahat pa po ng gagawin po natin. Gagawin po tayo at ikilos po ang Panginoong Diyos. Marami pa tayong pwedeng marutunan sa buhay ni Nehemiah paano maging strong, tall, and strong through prayer. So tayo po yumako. Ama naming Diyos,